paano ba? 8 signs sa panahon ng magpatingin sa doktor. Shout out to Miss Girl, salamat po sa pagnood ng ating channel. Please like this video and subscribe to the Paano Ba Tagalog How-To channel for more Tagalog how-to videos. For topic requests, video requests, and shout out requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maikling patalastas lang po. Salamat sa TokTok for supporting this channel. Kung interesado po kayo maging TokTok operator or rider, please contact us sa aming business Facebook page, www.facebook.com/TokTokPasigFranchise or email us at paanobachannel@gmail.com. Kung gusto nila mag-download ng TokTok app para sa mas murang delivery fees, while at the same time helping out our channel, please download TokTok and use my referral code TPS12504952. Mas mura po ang delivery fees kapag ginamit nyo ang TokTok with our referral code. Let's start the video. Sign number 1 na kailangan nyo na magpatingin sa doktor. Madalas ka nang hingalin o mapagod. Sa konting pagtakbo o paglalakad ay mabilis ka nang hingalin. Kung dati ay kaya mo pang maglakad ng may katamtaman na layo nang hindi napapagod, ngayon ay parang hapong-hapo ka na. Napapagod ka na sa simpleng gawaing bahay o pag-ehersisyo at hindi yun normal para sa'yo. Hindi mo na kayang magbuhat ng mga bagay na may katamtamang bigat dahil madali ka nang hingalin o yung simpleng pag-akyat lang ng one flight of stairs o hapong-hapo ka na. Lalo na po kung hindi pa naman kayo matanda, kung hindi pa kayo senior citizen. Nako, importante pong magpatingin kayo kung madalas na kayong hingalin o mapagod dahil baka simptomas na to ng isang sakit. Okay, so sign number 1, madalas ka nang hingalin o mapagod. Sign number 2, biglang paglobo o biglang pagbawas ng timbang. Normal lang sa atin na madagdagan o mabawasan ng timbang, pero may mga kaso na ito ay mas mabilis na nangyayari. Maaaring nawawalan ka na ng ganang kumain, na dati naman ang hilig-hilig mong kumain, o ikaw ay bumibigat kahit hindi ka masyadong kumakain. Kung ikaw ay nabawasan o nadagdagan ng mahigit 10% ng iyong timbang ng hindi malamang paraan, maaaring hindi magandang senyales ito para sa iyong kalusugan. Lalo na po kung feeling nyo ay may namamaga na isang parte ng iyong katawan o mukha kayong buntis kung hindi naman kayo mataba, mas mainam pong kumonsulta na po tayo sa doktor. Sign number 2, biglang paglobo o pagbawas ng timbang. Sign number 3, hindi mawala-walang sakit sa isang parte ng katawan. Kapag ikaw ay may nararamdamang pananakit sa isang parte ng katawan at hindi pa rin ito nawawala pagkatapos ng ilang linggo, panahon na pong magpatingin sa doktor. Minsan sa mga pating ito, ay nakakapaka pa ng mga maliliit at matitigas na bukol. Hindi mo na kinakayang sakit at hindi ito nawawala kahit ikaw ay uminom na ng pain reliever. Kapag naranasan niyo po ito, lalo na po kung meron kayong nararamdaman na bukol, kesa pa po sa lumala ito, huwag na po kayo magpa-albularyo o mag-herbal-herbal, magpatingin na po tayo kaagad sa doktor at baka may madaling lunas naman po para dito. Sign number 3, hindi mawala-walang sakit sa parte ng katawan. Sign number 4, madalas na pagkahilo, pagkapitla o pagkawala ng malay. Busog ka naman at may kumpleto na tulog, ngunit ikaw pa rin ay nanghihina at nangihilo. Sa gitna ng araw ay bigla mo lang ito mararamdaman at sunod-sunod sa mga araw na nakalipas. Hindi na normal ang kulay ng iyong labi, kuko at balat. Maaaring senyales ito ng hindi magandang kalusugan. Lalo na po kung nawalan ka ng malay. Mas mainam po talaga na dumiret ka na sa ospital at magpatingin sa doktor. Maski na natatakot po tayo sa COVID, pero naman pong online consults din ngayon na hindi nyo na kailangan lumabas ng bahay. At karamihan naman po ng mga ospital ay
separate naman po ang COVID ring sa non-COVID ring. Mas mainam pong magpatingin kaysa sa manghula na lamang at baka lumala pa ang inyong nararamdaman. Sign number 4, madalas na pagkahilo, pagkapitla o pagkawala ng malay. Sign number 5, meron kang pabalik-balik na lagnat. Halos 2 linggo na ngunit hindi pa rin gumagaling ang lagnat mo, dapat ka nang kumonsulta sa doktor. Hindi gumagaling ang iyong lagnat kahit ikaw ay umiinom ng tamang gamot sa tamang oras. Hindi nanunumbalik ang iyong lakas at lalo ka lamang nanghihina. Ang lagnat po kasi posibleng senyales ito na may linalaban ng infeksyon ng ating katawan. Kaya kung pabalik-balik na po ang iyong lagnat, lalo na po kung mataas ito, mas mainam po talaga na magpatingin tayo sa doktor. Sign number 5, meron kang pabalik-balik na lagnat. I suggest po kung meron kayong kaibigan o kamag-anak na nakikitaan nyo ng sintomas na ito at nagmamatigas po sila na ayaw nila magpatingin sa doktor, please share this video with them because it might save their life. So, again, ayaw naman po natin na malubha ang sakit na malalaman nyo meron sila, pero posibleng mild lang, kayang punin ng gamot, posible rin sintomas ito ng mas malubhang sakit, kaya mas mainam po talaga magpatingin. Sign number 6, meron kang pabalik-balik ng sipon o ubo. Pag isang buwan na sipon o ubo, hindi na normal yan. Hindi nawawala ang iyong sipon at ubo kahit na ikaw ay umiinom ng tamang gamot sa tamang oras, nagba-vitamin C ka naman. Iba na ang kulay ng iyong sipon o ubo at minsan ay mayroon pa itong kasamang dugo. Lalo na po pag may kasama ng dugo, hindi na po talaga normal yan. Kailangan nyo na pong kumonsulta sa tamang doktor. Sign number 6, meron kang pabalik-balik ng sipon o ubo. Sign number 7, madalas na pag-ihi o pagdumi. Hindi mo mapipigilan ang iyong sunod-sunod na pagdumi at pag-ihi. Meron iba at kakaibang kulay ang iyong dumi at ihi. Nakakaramdam ka ng sakit kung ikaw ay iihi at didumi. Basically po kung may changes sa pattern o sa normal yung pag-ihi at pagdumi, na ikaw mismo ay napaisip, normal ba to? Parang hindi to ganito dati. Napaka-importante pong magpatingin kayo sa doktor. Kunyari po, yung pag-iba po ng size o ng shape ng inyong dumi, no? Posible po itong sintomas ng colorectal cancer kapag medyo manipis na po yung pagdumi nyo. Lalong-lalo na po kung merong dugo na kasama ang iyong pagdumi. Maganda pong magpatingin kayo sa doktor para malaman nyo kung ito ay tungkol sa hemorrhoids, ito ay dahil sa almoranas, o kung ito ay dahil sa baka meron na kayong early stages ng colorectal cancer. So, hindi po madadiagnose yan ng Google, hindi yan madadiagnose ng internet. Maski ako po, tanungin nyo sa comment section, hindi ko naman din kayo matutulungan dahil hindi po tayo doktor. Kaya ipaubaya po natin ang konsultasyon sa taong nag-aral ng mabuti at naging dalubhasa sa sakit na yon. At yun po talaga ay ang mga specialized doctors. So, sign number 7, madalas na pag-ihi o pagdumi. Kung hindi po alam kung anong klaseng doktor ang kailangan yung puntahan, maaari po muna kayong kumonsulta sa inyong family doctor o GP doctor at siya po ang magre-recommenda sa inyo sa tamang specialista. Sign number 8, ikaw ay nauntog, nalaglag o nadapa. Minsan, kahit tayo ay walang sugat sa ating mga balat, ang mga organ sa loob ng ating katawan ay apektado dahil sa lakas ng ating pagkabangga. Kapag ikaw ay nakaranas ng pagkahilo matapos mauntog o madapa, magpatingin na kagad sa doktor, maski na feeling mo ay okay ka lang naman. Nagkaroon ka ng malaking pasa at matagal ito bago gumaling. Maaaring makapagdulot ito ng pagbara sa iyong ugat. Lalo-lalo na po kunyari, hindi naman normal lang na pagkadapa o pagkauntog ang naranasan nyo. Tipong na-aksidente kayo sa bisikleta, motor o kotse. Tapos malakas po talaga yung pagkauntog sa inyo.
Posible po kasi may internal bleeding na kayo at hindi nyo man lang alam. And nakakamatay po ito. Kaya kung kayo po ay nauntog, nalaglag o nadapa at malakas-lakas ito, mas mainam po talaga magpa-check sa doktor dahil hindi po natin alam kung anong nangyayari sa loob ng ating katawan. Sign number 9, monthly or yearly na check-up. Kahit wala tayong nararamdaman, maigi na tayo na magpatingin sa doktor 1 o 2 beses sa isang taon. Minsan, kahit wala tayong nararamdaman ay mayroon pa rin pagbabagong nangyayari sa ating mga organs. Importante na malaman natin ang kalagayan ng ating kalusugan upang maiwasan ang mga biglaang gastos. Kunyari po yung hypertension, wala po yan normally na sintomas. Ngunit, over time, pag napabayaan ito at hindi mo na control ang iyong blood pressure, ito ang isa sa mga nagiging cause ng heart attack, ng stroke. Kaya importanteng maagapan ito at malalaman mo lamang po ito kung nagpapa-check up ka at least 1 o 2 beses sa isang taon. Maraming salamat sa pagnood. Sana po ay may natutunan kayo sa ating video. And if possible po, kung meron kayong mga kakilala na sa tingin nyo ay dapat nang magpatingin sa doktor, please like this video and share it with them. Please like this video and subscribe to the Paano Ba Tagalog How-To channel for more Tagalog how-to videos on love, relationships, and health. Please also like our Facebook page, facebook.com/paanobachannel, and also support our business page, facebook.com/TokTokClassicFranchise. Paki-download po ang TokTok app at gamitin ang aking referral code para sa mas mababang delivery fees. TTS 125-04952. Malaking tulong din po ito sa ating channel. Again, maraming salamat. And for topic requests, video requests, and shoutout requests, all you have to do is like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat!